Magandang araw ka-Asinso at welcome back na naman sa ating channel. So, ngayon ay i-share ko sa iyo yung tatlong tips, no? Kung paano nga ba makabenta ng mabilis sa yung produkto. At sa mga bago pa lang sa channel natin, ay ako nga pala si Erwin Erquilang. Isa po akong bumbero at isa din po akong small business owner, no? At isa ding fitness enthusiast. Sa ngayon ay meron po akong small business na banana chips. Bago nga pala ako napunta sa banana chips business ko ngayon mga cousin, so ay noon marami na rin akong na-try na mga small business, no? Yung mga business na yon ay yung iba nag-fail, yung iba naman ay may profit naman. Kaso hindi siya scalable kaya hininto ko na. Nung una mga cousin, so yung nagsisimula pa lang ako sa aking banana chips business ay napakasimple lang ho yung packaging ng aking produkto, no? So transparent na plastic at saka konting laman, no? Para sa tingin ko kasi is gusto ko yung noon yung affordable sa masa, which is katagalan ay parang na-observe ko na hindi naman talaga effective, no? Kasi dahil sa sobrang dami na ng mga nagbebenta rin ng banana chips, no, na mga nasa simple na packaging lang. Nag-observe ako at dun ko na naisipan na baguhin yung style ng aking produkto, no. So unti-unti ay ginandahan ko yung packaging, gumawa ako ng design para sa packaging lang at sa mga sticker, no, at dinamihan ko yung chips, yung packaging, no. Noon nasa 10 grams lang at ngayon sa mga packaging namin ay nasa 150 to 170 grams na yung bawat laman, no. So unti-unti kong i-innovate at sa presyo siyempre nagtaas din ako kasi may cost na sa packaging pa lang at sa mga sticker. Yun nga mga kasinso, no, ginandahan ko yung packaging at mas pinalupit ko yung chips, no, no, mas pinasarap at mas pina-crunchy. Masasarap din yung mga flavors at yun, kasabay nun ay nagtaas din ako ng price, no, nasa yung dating maliit na pack na 15 pesos, mas nilupitan ko pa yung chips ay ginawa ko ng 120 per pack yung 150 grams na banana chips. Unti-unti kong napapansin na may mga bumibili na sa aking banana chips kahit medyo mahal na, no? Pero malupit na yung produkto na ginagawa ko. So sa na-observe ko doon ay mas marami nang bumibili na kahit mahal compare sa na mura pero simple lang yung product natin noon, no? Yan yung unang tip na mai-share ko sa iyo mga cousins, ano. Number one ay dapat meron kang malupit na product or gawin mong malupit na product kung ano man yung binebenta mo, no? Lupitan mo na, gandahan mo na. Kung nasa food business ka naman, dapat masarap at quality yung produkto mo. At sa packaging naman, isa din yan sa factor, no, na mahuhumaling yung mga buyer na bumili sa iyo. So dapat sa packaging din lupitan mo na din, no? Number 2 mga kasinso ay dapat updated yung mga buyer mo or yung mga possible client mo, no. So kung ano yung ginagawang innovation sa yung produkto ay dapat pino-post mo or kung maaari, kung kaya mo ay i-vlog mo, no, para updated yung mga tao sa yung produkto. At ang ginagawa ko naman mga kasinso ay every time may bumibili ng banana chips ay pinopost ko or tinatag ko. At kung matag man ay syempre humihingi din ako ng consent sa kanila kung pwede ba i-post, no? At ang number 3 mga kasinso ay dapat fast yung transaction, no? So kung may nag-chat sa page, nire-replyan ko yan agad para maganda yung impression ng mga possible buyer, no? Sa delivery naman, kung
as soon as possible, i-deliver mo na yan agad para syempre maganda yung impression ng buyer mo at sure akong bibili uli sa iyo yun. Dahil maganda yung product mo at yung services mo ay mabilis din kaya maganda yung impression sa yung mga buyer. So yun yung mga tatlong tips na may recommend ko sa inyo mga asenso na pwede nyong gawin lalong-lalo na kung ikaw ay isang small business owner din na nagsisimula pa lang at mahirap din na makabenta. So sana ay may mga natutunan kayo sa video na ito at please like and subscribe na rin sa aking channel para maging updated kayo sa mga next upload ko, no? So ingat po kayo palagi at see you next vlog. Bye guys.